Nako, eto na po mga kabayan, himas rehas na ang trahidora. Aba, OMG, nakakagulat to. Joel, bumigay na. Ang Gatchalian team, kulang na. Lahat na siya sa balita. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin i-play yung video, eto mga karibin natin, pasadahan lang po natin itong nasa screen natin. No? Yan po. Sabi po kasi dito mga kabayan sa balita, no? PDEA nagkaloob ng, ibig sabihin nagbigay mga kabayan, nagkaloob ng 9.6 million cash incentives sa mga civilian informants. Ayan mga kaubayan. Ano po bang pinagkaiba nito mga kaubayan? Doon po sa sinasabi nilang binigyan ng pera ni Vice President Sara Duterte. Yung tinatawag nilang piatos mga kaubayan. Yung may code name na piatos. Okay? Ano po bang pinagkaiba nito? Itong mga informants nito. Kasi dito, kung babasahin mo po yung balita mga kaubayan, ni isa po sa mga sinasabi nilang civilian informants, wala naman ditong pangalan . Ano ba? May mga pangalan po ba ito sila? Yung mga address nila, pwede ba ninyong i-divulge mga kaubayan? Pwede po ba ninyong i-disclose sa publiko yung kanilang mga pangalan, yung kanilang mga address, yung kanilang personal data? Di ba? Hindi kaya malaking kalokohan yung ginagawang impeachment ng House of Representatives, mga kaubayan? Kayo na lang po mga karibin natin ang mag-analisa, di ba? Kasi mahirap naman kung pipilitin kung kayong maniwala. Pero, di ba, in my point of view, no? Parang parehas lang no? Civilian informants, piatos, they are wala code names yan mga kaubayan. So, to secure, no, their identity. Pero pilit pa rin po nilang gustong ilabas mga kaubayan. Nagtatanga-tangahan kasi. Ito, pakinggan na po natin 'to mga karibin natin. Senador Joel Villanueva, spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may Nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon Naku naman. ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Ay bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick Naku na po! may kapatid daw na kontratista. Naku! Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo Ayan ang galing-galing mong magsalita. Pero sagutin mo muna itong side chick mo. Totoo ba ito? Ipaliwanag mo ito ngayon? Mukha yata, dati parang ayaw ko maniniwala na nakatanggap ito ng maleta. May issue Pero ito ngayon, sa nakatanggap sa flood control. Ngayon parang dapat mong ipaliwanag itong side chick kasi parang ang yaman-yaman . at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang Tama pruweba. daw. Kami, sawa na rin kami sa mga nagpasanto-santo na wala namang bayag at the end of the day. Doon na lang kami doon sa mga inaresto. Okay? Pero prinsipyo ang ipinaglalaban. Diba? Na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Kasi ang daming nagtatanong na si Senator Joel raw ay nag-over the backod na lang kasi kung kakasuhan siya, hinog na raw. Eto mga kabayan, tingnan natin kung maniniwala kayo dito sa taong ito. Etong si, pangalan nito, si Atom, no? Leader Xiao Chua, no? Historian po ito siya mga kabayan, at ito kanyang sabi patungkol sa mga dilawan, no? Ito, pakinggan po natin. Sinasabi nila na ang mga dilaw daw ay pumapanig na sa mga Marcos. Ay, Pero di ba? alam nyo, hindi totoo yan . Kaming mga dilaw, lalo na yung mga nanatiling dilaw sa matagal na panahon, kahit sinong korap, dapat panagutin. Yun.
Yan ha, kahit sinong kurap dapat panagutin. Ang problema nga mga kaubayan sa inyo na mga dilawan, no, kainsuka kayo eh. Dati, di ba? Grabe pati yung kayamanan ng Marcos gusto nyong may issue kayo diyan. Pero ngayon dito sa pangungurakot sa nangyayari sa ating bansa mga kaubayan, tahimik po kayo, di ba? Kaya sino ang hindi Sino po ang hindi mag-speculate na kayo ay mga tuta na rin ng Marcos, di ba? Iniluloko nyo kami. Tindig, di ba? At hindi rin kami takot na magsabi, no? Kung may mga kasama, kailangan i-call out din sila. Di ba? Lalo I-call out daw mga kaubayan. Kino-call out nyo ba si President Bongbong Marcos Jr.? Ha? Oh, sa totoo lang mga kaubayan, di ba? na kung may ebidensya. So, kami, yun ang tindig namin. Hindi pwedeng kumampi sa korap. Kailangan labanan pare-pareho yan. At gamitin ang proseso ng yung ebidensya. No, Senator Joel, dapat mong sagutin yan sa taong bayan. Totoo bang hinog na yung ebidensya kaya ka bumaliktad? Kawawa ka naman. Mali at ang Labanan na lang po natin ito sa tamang Pare-pareho forum, yan. sa korte. Hindi demanda ko po Sinasabi sila nila- at doon ko din po sila Sinasabi- haharapin lahat. Basta na lang po, Sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya Sinasabi nila at na sa bantang ang mga dadalhin niya sa dilaw- korte ang usapin, Sabi hindi pa rin nila siya na tinuntanan ng mga ang netizen mga o ng mga dilaw- taong ayon sa senador. Sino ba kasi yung side chick na yan? Sino ba yan talaga? Ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, Kaya pala sinabi ng mga tulfo na hero raw si Senator Joel. Hero. Pareha pala silang mga pareha ng bisyo. Mahilig sa chicks. sa personal na buhay naman ni Tess naman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Naku po! Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone. Patay! Katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Patay! Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Nako! Isang open secret Ayan, na umano sa nasabing bayan ng relasyon. Ay nako, Joel Villanueva, mayroon ka palang side chicks. Ayan mga kaubayan. Pero ito po mga karibin natin, pakinggan po natin yung pinakalitis na message ni Vice President Sara Duterte. Pasok, BP. Masaya ako, kaibahan ko kamo kay Ning Tempo. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa amin pong Mayor, si Honorable Tito, sa ating Vice Mayor, Honorable Marvin Padeja, at sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Municipality of Aborlan, sa inyong paanyaya sa akin na bumisita at dumalo sa inyong festival. Maraming salamat po. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin at sa aking mga kasamahan sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa mga proyekto at programa ng Office of the Vice President. Maraming po salamat. Mga kababayan, salamat. So yan mga kaubayan, pasasalamat lang pala itong video na ito. No? Pero anyway, ito po yung pinaka-update kay BP Sara, mga karibin natin. Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag, at mamahaling relo at sasakyan. Grabe. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user,
Nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Wow! O ayan mga kababayan, ito si Chua mga kababayan, pasadahan muna natin. Sabi po dito ni Chua, pagpapatawag sa ex-sheriff, layuning ipakita ang violent nature ni BP Sara. Nako naman talaga Chua. Do you understand mga kababayan? No? Kung iisipin natin mga kababayan, bakit na, ito Chua, makinig ka. Kung talagang violent, violente ang aksyon na iyon ni BP Sara, no? Bakit pinalakpakan, pinanigan pa siya ng taong bayan, ng publiko, ng mga Davaoenyo, di ba? Sa kanyang aksyon na yon. Hindi po ibig sabihin, yan ang hirap sa inyo mga kababayan, no? Hindi porket ganun ang aksyon, mga kababayan, ay masama na po ang kanyang ginawa, di ba? Ipagtatanggol yun sa nasasakupan niya, mga kababayan. Kaya ikaw, Chua, maybe hindi mo pa siguro naranasan na mayroon kang ipagtanggol ng buong puso talaga. Di ba? Baka maleta lang ang kaya niyong ipagtanggol, hindi yung taong bayan. Nako. Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Na. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat Yan, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka ngayon. Magpaliwanag ka ng magpaliwanag ngayon. ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva. The name that you cannot that they cannot be mentioned. Sige nga, i-mention mo nga yung side chick mo. Kung ma-mention mo ba? Si Zaldico na naglagay ng napakaraming congressional insertion lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang Pero sa side chick mo, dawit ka rin dito. Hindi, nagtatanong lang tayo pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. So yan, nabalitaan natin mga kababayan, itong si Joel Chua, mukhang tutuluyan ni Ombudsman. Sayang naman yung pagbaliktad mga kababayan. Kung maghihimas rehas lang din naman itong si Joel Chua, mga karibin natin. Pero ito, pasadahan po natin itong si ma'am, no? Si Angeline Dunlao, mga kababayan, no? Yan nasa screen natin. Sabi niya po kasi dito sa caption niya, yung loyalistang di na nakakatulog sa takot na makabalik. Makabalik si BP. Ang mga Duterte sa 2028. Ayan mga kababayan, ito pakinggan po natin to. Kawawa naman ng mga loyalista, di ba? Ngayon pa lang, panic mode activated. Nako, panic mode May na naman. kakilala ka bang loyalista na ngayon pa lang ay grabe na yung pangamba? Ang layo pa ng 2028 ha? Pinapanood kasi akong video ng isang loyalista. Nakikiusap siya kay BBM. Sabi niya, mahal na Pangulo, durugin mo na ang mga DDS kasi ang dami nila. Ibubuto nila si Duterte. Talagang mananalo at makabalik sa pwesto, maghihiganti ang mga yan. Tingnan mo. Ang tanong nga dito mga kababayan, bakit sigurado po sila, no, na makakabalik talaga ang Duterte? Kalaban na yan sa politika. Hindi po yan DDS na nagsasabi mga kababayan na takot po silang makabalik si BP Sara. Ng mga loyalistang bangag, natatakot na makabalik si BP Sara. Bakit? Baka matukhang sila di ba? Baka magkatukhangan, yari silang lahat dyan mga kababayan, okay? Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at Ang ganda naman ni Corporal. Corporal? Wow naman. Corporal, sumagot ka dito, Corporal, para matapos na itong issue na ito. Ano-ano ba kayo? Totoo ba kayo ni Joel? Nagtatanong ang taong bayan. ay mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa agenda. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diba? Ayan mga kaubayan, pasadahan nga natin tong batang ito. Ayan nung nagsasalita dyan sa screen natin mga kaubayan. Kasi eto mga kaubayan, sabi po dito sa
Abante News Online, no? Pick up na naman ang Abante News Online. Half Dutch and half Filipino sa isinagawang White Ribbon March, no? Ito nga ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Kung naiintindihan ba ng batang ito yung ginagawa niya, mga kababayan. Ito pa panoorin po natin, no? DDS supporters being angry to each other. So yun, Sara Duterte was a vice president before in 2022. They were found by the Uni team. But in now 2025, we are under in a corrupt devastation. We are one nation under God. We need Jesus Christ to save this country. Not Duterte's, not DDS. You need Jesus Christ to save ourselves. So, ang masasabi ko dito sa batang ito, mali ka ng pinuntahan, no? Baka nabudol ka lang ng mga hinayupak na nag-invite sa iyo diyan para diyan sa kalsada. If you think God, no, ang solution, pumunta ka sa church, kung anong religion mo. Doon ka sabihin mo na, Lord God, please, 'di ba? Save us. Pero kung diyan ka, may mga dala ka pang picture, mga kababayan, ng piatos, kung ano-ano, ibig sabihin, gusto nyo managot si BP Sara, mga kababayan. Sinasabi niya, noong 2022, unity team sila, bakit ngayon corruption na? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, boy? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? At alam mo ba kung ano ang nangyari sa political scene natin dito sa Pilipinas? 'Di ba? Kung bakit naging ganito, kung bakit nabuwag, kung bakit tumiwalag si BP Sara sa Uniteam, please do some research, no? Kasi maybe hindi mo naiintindihan, no? Kasi half Dutch and half Filipino ka. Baka na-invite ka lang diyan para maging attraction, no? Kasi 'di ba, mayroong tisoy dito. Ito, interview natin yung tisoy. Nayupak na 'yan, 'di ba? Ay nako. Balik tayo dito kay Sir Donmar. Kung titingnan mo si Joel, parang santo, no? Preaching the Lord, preaching Jesus Christ. Kung ano man ang religion ninyo, ang bait-bait mong tingnan. Pero ano na? Una ka nang bumaliktad. Ngayon, lumalabas na itong issue mo na may side chick ka pala. Ayan, mga kababayan, no? Ay, walang bahong hindi sumisingaw, mga kababayan. Yan ang dapat tandaan ni Senator Joel Villanueva, di ba? Pero ito po, mga kababayan, gusto ko po itong sabi dito ni Senator Robin Padilla, no? At gusto ko rin po yung opinion ninyo dito, kung maniniwala ba kayo dito or hindi kayo naniniwala. Walang pilitan to, mga kababayan, Okay. Sabi po dito ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, naniniwala ako, okay, na si Tatay Digong ay isa sa pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas dahil ramdam natin ang pagbabago ng bansa. What do you think, mga kababayan? Sa akin, papalakpakan ko po itong si Senator Robin Padilla dyan, mga kababayan. Bakit? I really agree sa sinasabi niya, mga kababayan, na si Tatay Digong ay isa sa kung hindi man isa, siya ang magaling na presidente na nakita natin, mga kababayan. Kasi kung may magaling mang presidente sa kanya na hindi natin nakita, useless kasi hindi po natin na-experience. Hanggang libro lang, di ba? Pero si former President Duterte, na-experience po nating lahat. Kaya masasabi ko, mga kababayan, na tama po yung sinasabi dito ni Senator Robin Padilla. Yan ang mga karibin natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.